A blessed morning po o tanghali sa mga kapatid namin dito sa UK, sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po iniimbitahan namin kayong makinig na mabuting balita ng Panginoon at magsisimula po tayo sa opening prayer ni Sister Shirley. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit, nagpapakumbaba at nagpapasalamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na dakila. Wala po kayong katulad, Panginoon. Hindi po kayo nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever, Panginoon. Kaya, Panginoon, naririto kami, Panginoon, muling nagbabalik at humihingi sa iyo, Panginoon, ng aming ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, at basbasan mo po kami, Panginoon, ng iyong mga pagpapatawad sa amin, Panginoon. Panginoon, tanghaling ito, Panginoon, ay itinudulot po namin sa iyo ang aming gawain ito, Panginoon. Ang lahat ng naririto, Panginoon, ay iyo pong bigyan ng iyong makapangyarihan, Panginoon, upang matuto at makinig ng iyong magandang balita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na siyang iyong ginagamit upang siya ang maglahad ng iyong magandang balita, Panginoon. Gamitin mo po siya ng puspusan, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ang mga taong nakikinig na kagaya po namin, Panginoon, ay iyo pong magbigyan po, Panginoon, ng maraming talino upang magampanan namin, Panginoon, kung ano po, Panginoon, ang inyong pinag-uutos, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon, ng lahat ng naririto, Panginoon. At nawa po, Panginoon, sa aming paglapit na ito'y makamta namin ang kapayapaan, ang kasaganaan, at ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Panginoon, tinataas ko rin po ang mga taong nasa Pilipinas, Panginoon, na silang ginagamit din po, Panginoon, ng aking kapatid na siya ang mag-IT ngayon, Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon, ng magandang katuruan na nagkagaling sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kayo po ang aming sasandalan, Panginoon. Kung ano po, Panginoon, ang nangyayari sa aming buhay, sa aming pinatatayuan ngayon sa mundong ito, Panginoon, ay iyo pong hawiin, Panginoon, at ipagkaloob mo po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga nais pagawa sa amin, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ang siyang aming gagampanan upang kami, Panginoon, ay makalakad ng matuwid na patungo sa iyong ubasan, Panginoon. Marami po salamat sa mga kapatirang naririto, Panginoon, at patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name I pray. Amen. But deliver us
Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and his leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon po naman ay ating mapapakinggan si Sister Merly para sa kanyang inspirational talk. Ang aking ibabahagi ay mula kay Marcos 10 verse 13 to 16. May nagdala naman kay Jesus ng mga bata para hipuin niya sila. Ngunit pinagalitan ng mga alagad ang mga taong may dala sa kanila. At pagkakita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan. Sa mga tulad nga nila ang kaharian ng Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang di tumatanggap dito gaya ng isang maliit na bata." At pagkakalong sa kanila ni Jesus, ipinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay para basbasan sila. Hayaan ang mga bata na lumapit sa akin at huwag silang pigilan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa mga tulad nito. Ayon kay Mark 10 verse 14. Inaanyayahan tayo ni Jesus na maging katulad nila. Dahil ang mga bata, maliban sa kanilang pagiging inosente, maamo, masunurin, at pagiging dependent, at pagtitiwala sa kanilang mga magulang o sa mga nakatatanda sa kanila. Ito ang nais ni Jesus na lagi tayong umasa sa kanyang kakayahan na bigyan tayo ng mabuti at masaganang buhay. Nais ni Jesus na tayo ay aasa at magtitiwala ng buong puso na hindi niya tayo pababayaan. Natatandaan ko pa nung ako ay bata pa, mga elementary. Pagkatapos ng bakasyon sa klase, pinapunta ako ng nanay ko sa tiyahin ko para magbakasyon at tumulong din sa kanila. Kasi pagkatapos ng bakasyon at pagbubukas ng klase, meron akong pambili ng mga gamit sa eskwela, mga notebook, papel, lapis, bag. Sa tuwing dadalawin ako ng aking ina, ako'y umiiyak kasi gusto ko na sumama pa pauwi. Dahil nalulungkot ako, umiiyak ako gabi-gabi. Kasi feeling ko parang wala akong tagapagtanggol, yung bang
pagalitan ako ng tiyahin ko or ng lola ko, parang wala akong kakampi. Kaya tuwing dadalawin ako ng mama ko, parang gustong-gusto ko nang umuwi. Ah, ganyan si Jesus. Dahil ang mga bata pala, pag sila kasama ang mga magulang o mahal sa buhay, feeling nila secured sila. Walang mga ape, walang hindi sila pagagalitan. Ayan ang gusto ni Jesus, na parang si Jesus gusto niya doon tayo sa kanya aasa at magtitiwala, dahil lahat iyon ay ibibigay sa atin. Masarap maging bata dahil 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 inosente, madaling sumunod, ayun nga, masunurin, at madaling magtiwala. Kaya ang mga bata, yan ang pinakamahal ng Diyos, ang mga bata, dahil si Jesus ay napakalapit sa mga bata. Gusto niya sa kanya tayo aasa at magtitiwala sa kanyang kakayahan. Nabigyan tayo ng mabuti at magandang buhay dahil sa pamamagitan ng mga bata, tayo ay nagiging malapit kay Jesus. Doon nga lang, marami na ngayon sa kasalukuyang panahon ngayon, parang ang hirap na nilang yakagin sa ganitong mga pagtitipon, yung bang mapalapit kay Jesus, dahil may kanya-kanya na silang mga ginagawa, meron na silang kanya-kanyang mundo, para ang hirap ng yakagin. Pero kung sa umpisa pa lang, kung gugustuhin natin, pwede nating simulan na hanggat maaga pa, ang mga bata, hanggat bata pa, isanay na natin na maging malapit sa Panginoon, dahil ang Panginoon ay tinalulugdan nila ang mga bata. Malapit siya sa mga bata. Doon nga lang ay meron akong isang kakilala dito na apo niya na tuwing kami magkakaroon ng prayer meeting, lagi niyang kasama yung apo niya, at talaga naman na ang lahat ng mga pinag-uutos ng Panginoon ay alam niya. Kaya sa bandang huli, naging tao siya ng simbahan, naging tagapagturo siya, naging katekista siya, dahil mulat sa pulpa ng pagkabata niya ay inilapit siya sa Panginoong Hesus. Yun lamang po, Panginoon, kung tayo na kay Hesus, tayo ay magiging mabuti at magkakaroon ng masaganang buhay. Amen. Maraming salamat po, Sister Merly. Ngayon naman po marinig natin si Brother Albert sa pagpapaliwanag niya ng mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw po, mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatiran sa UK at sa sino mang maaring makapakinig o makasaksi ng ating munting gawain ito ng pagninilay sa salita ng Diyos. Dalangin ko po na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Doon sa
binasa ng ating mahal na kapatid, Marcos 10 from verse 13, ay maganda yung kanyang mga binanggit dahil ito'y tungkol sa isang bata na ang bata pala ay sa kanila pala talaga nakalaan ang kaharian ng Diyos. Ito po yung binasa ng ating mahal na kapatid at ang sabi rito, Marcos 10:13, and they were bringing children to him that he might touch them, and the disciple rebuked them. But when Jesus saw it, he was indignant and said to them, let the children come to me, do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Ang sabi ng Panginoon, huwag daw pigilin ng mga bata sapagkat para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya ang bautismo, my dear brothers and sisters, ay hindi para sa bata. Ang bautismo, kung ating babatayan ng Biblia, ay para sa matatanda. Bakit? Kasi ang bautismo ay paghuhugas ng kasalanan. Ang bata po, ayon sa binasa natin, sa kanila ang kaharian ng Diyos belongs the kingdom of God. Walang dapat na hugasan kasi bata. Basahin natin sa Hebrew chapter 5 verse 13 and 14. Ang sabi po ay ganito. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. But solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Ang mga bata raw ay walang muwang sa salita kasi siya nga isang sanggol. Ay paano magkakasala ang sanggol? Wala namang kasalanan sa sanggol kaya meron tayong mga kinagis ng paniniwala na ang bata raw hanggat hindi nabibinyagan ay hindi pwede ilabas. Pero kung tayo po ay magbabatay ng ating pananampalataya at paniniwala sa salita ng Diyos, ang mga bata ay hindi kailangan ng bautismo sapagkat sa kanila nga ang kaharian ng Diyos at sila'y walang kasalanan. Kaya nga po ang ating Panginoon Jesucristo ginagawa niyang halimbawa sa kanyang mga apostoles ang bata Basahin natin sa Mateo 18. Ito sinasabi. Ang tanong dito who is the greatest? Ito, Matthew 18 verse 1. At that time the disciple came to Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And calling to him a child, bata ang inihalimbawa ng Panginoon. And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, truly I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Isipin nyo, ginawa pang halimbawa ng Panginoon Jesucristo ang bata. Ay ang mga apostoles nga, tinuturuan niya ng kanyang mga banal na salita. Ay inihalimbawa niya yung bata, mas dakila pala mga bata sa kaharian ng Diyos kaysa sa mga matatanda. Ngayon, ano ba yung dapat nating gayahin sa bata? Kasi meron mga matatanda, nagbabata-bataan. Sinasabi, ito naman, nagpara kang bata. Kagayahin mo ba yung kapilyuhan ng mga bata?
Hindi. Merong katangian na ipinagagaya sa atin sa bata. Ay ano ba yung katangian yon na dapat gayahin ng mga apostol at dapat ding gayahin natin na ugali ng isang bata? Ano ba yon? Na ito nga ang dahilan kaya nasa sa kanila ang kaharian ng Diyos. Para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ito ang sabi sa 4. Matthew 18 verse 4. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Yung humility pala ng bata ang dapat gayahin. Ano ba ang humility ng bata? Pag sinaway mo, pirmi nga ang bata eh. Kasi napaka-humble nga ng bata eh. Ang bata ay very dependent sa kanyang magulang. Kasi meron nga siyang humility, yung kababaan at tulad ng isang bata, kaya siya dependent sa kanyang magulang. Ay tayo, kung minsan tayo nagdidepende sa ating sariling alam, sa ating sariling lakas. Ay ang bata hindi. Dumidepende siya sa kanyang magulang, sa mga taong matatanda na nakapaligid sa kanya. Iyang humility na yan, ang gusto ng Panginoon na dapat nataglayin ng kanyang mga apostol. Kaya inihalimbawa niya yung isang bata. Ay sana naman tayo didepende kung tayo itutulad sa bata. Tama naman ang sabi ni Sister Merly, ay di kay Kristo ka didepende. Sa Diyos ka didepende. Sa Kanya ka nakakaramdam ng kapayapaan, nakakaramdam na parang ikay protected. Tama yung sabi ni Sister Merly. Pagka kasi ikaw nasa bata ka, nasa piling mo, magulang mo, parang protected ka di ba? Ay kung gagayahin natin na isang bata sa kanyang kababaan loob, sa ating relasyon sa Diyos ay di parang protected ka ng Diyos pagka ikaw ay tumulad sa bata. Protected ka, no? Yun ang katangian na ipinagagaya sa atin, sa mga bata. Ngayon, bakit ko naman nabanggit na yung bautismo ay kahit hindi bautismo ng mga bata ay ligtas? Ay kasi sa kanila nga yung kaharian ng Diyos, wala namang bata na nakakasala. Ang bata nga ay very humble. Hindi nakakasala. Ay saan ba yung bautismo? Ang bautismo ay basahin natin. 22:16 ng Act. Ang bautismo, kagaya na nasabi ko, para sa matatanda. Dahil ang bautismo, panghugas sa kasalanan. Ay wala namang huhugasan pa sa bata eh. Ay ang bautismo ay panghugas eh. Kaya ang bautismo para sa mga matured. Hindi para sa mga sanggol at sa mga bata. Ito ang sabi sa Aklat ng Gawa, chapter 22, verse 16. And now, why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on His name. So, panghugas ng kasalanan ang bautismo. Kaya ang bata, hindi nangangailangan ng bautismo eh. Sino nangangailangan ng bautismo? Yung mga kagaya natin. Yung mga nagsisimula na magkaisip sa kamunduhan, nagkakaisip sa kasalanan, nakakagawa na ng pagkakamali, tumitingin na ng may kahalayan, marami ka ng mga, wala ka ng respeto sa iyong magulang, matigas na ang iyong ulo. Yan ang nangangailangan ng bautismo kasi yan ang dapat na hugasan ng tubig ng bautismo ng pagsisisi.
ay sa bata, wala nang mahuhugasan eh. Kaya nga si Jesus, ang kanyang ginagawang halimbawa sa kanyang mga apostol, kung gusto nilang maging dakila sa kaharian ng Diyos, ay kanyang inilagay sa gitna nila ang isang bata. Pero anong ugali ng bata ang kailangan nating taglayin kahit tayo matanda? Yung kanyang humility o kababaan. Na ang isang bata ay parang well protected pagka nasa tabi ng kanyang magulang. Ang kanyang pagtitiwala ay nasa kanyang mga magulang. Siguro kung ganito ang ating magiging relasyon sa ating Panginoon, mas maganda. Na parang tayo very dependent sa Kanya. Kaya nga sa Biblia, napakaraming aral ang Biblia na dapat laging alalahanin ng Diyos sa lahat ng bagay sa ating buhay. Kung talagang tayo mayroong humility na tulad sa isang bata, dapat maging sa ating mga desisyon, sa ating mga gagawain, sa ating mga plano sa ating buhay, ay isasama natin ang Diyos. Kahit nga yung anak mo, malayo sa iyo, sasabihin mo, siguro mas maganda kapiling ako ng anak ko para hindi ko siya, ma-guide ko siya. Malayo, nasa Pilipinas. Di itiwala mo sa Diyos ang iyong anak. Para din ako, nung malayo yung mga anak ko, sisipag-aral sila sa Pilipinas, may mga nagsasabi sa akin, nako, malayo ka sa iyong anak. Nakita mo, hindi makakatapos ng pag-aaral yan. Yan baka magsipag-asawa ng maaga. Ako naman kasi, tulad ng isang bata, sa Diyos ako nagtitiwala, umaasa. Eto, babasahin ko sa inyo. Dito sa aklat ng Psalm 127. Ito, 127. Verse 1. Ito sinasabi. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Kahit ba'y bantay ng bantay, kung hindi ka naman sasamahan ng Panginoon, kapiling mo nga anak mo, binabantayan mo, kung hindi mo isinasama ang Panginoon, mapapariwara anak mo. Sapagkat hindi kaya ng iyong kapangyarihan na magbantay ka ng magbantay, maliban na ang Diyos ang magbantay sa kanya. Ako dito naniniwala sa mga salitang ito. Kaya kahit malayo yung mga anak ko, gayon ang narinig ko, ang sinasabi ko ay ganito. Sa akin, ay imposible yon. Pero sa Diyos, hindi imposible. Kasi kahit naman ang mga magulang kapiling ang anak at bantay ng bantay, kung hindi naman kasama ang Panginoon, ay napapariwara rin ng anak Bakit? Kasi kulang at hindi sapat ang ating kapangyarihan para maitama lagi ang ating mga anak. Pero kung isasama natin ang Diyos sa ating pag-aaruga at pag-guide sa ating mga anak, ay siya magtutuwid. Basahin natin dito sa Proverbs 16 verse 9. Ito. The heart of man plans his way, but the Lord establishes his step. Sa atin, tayo nakakapagplano, pero ang pagkakaloob nasa Diyos. Kahit anong mga plano natin sa buhay, kung minsan hindi nagkakaroon ng katuparan Kasi ang Diyos pa rin ang talagang masusunod. Sa ating buhay na pampamilya, maaari kong sabihin na kahit na ano pa man, basta lagi mong isasamang iyong mga plano at mga
mga pangarap sa iyong mga anak, lagi mong isasama ang Diyos. Pagka talagang ipinagkakaloob ng Diyos yun, my dear brothers and sisters, kasi nasa sa kanyang pagkakaloob. Maganda man yung ating iniisip na plano, pero kung hindi naman ipagkakaloob ng Diyos, wala rin tayong magagawa. Kaya my dear brothers and sisters, hindi sa layo, hindi sa lapit, hindi sa ating pagbabantay, kundi kung bagaman ginagawa natin ito, dapat kasama natin ang Diyos sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Malayo ka man sa iyong anak, merong Diyos na nakakakita ng kanyang ginagawa, merong Diyos na nakakakita sa kanya kung bagaman malayo sa atin, may ilalayo siya sa lahat ng uri ng masama. At yun yung nahihiling natin sa pamamagitan ng panalangin sa Diyos. So, my dear brothers and sisters, yung tema na ating pinag-uusapan ngayon tungkol sa bata, very dependent ang bata sa magulang. At itong relasyong ito ng isang bata sa kanyang magulang ang dapat na maging relasyon ng isang Kristiyano sa Diyos. Kung gusto natin na maging greatest sa kaharian ng Diyos, dapat tumulad tayo sa isang bata. Ang bata hindi nagtataglay ng galit ng matagal sa kanyang puso. Pag nagalit ang bata, maya-maya nagkagalit sila, maya-maya na konti, magkalaro na uli. Ibig sabihin, hindi sila nagtataglay ng galit ng matagal. Nag-away ang dalawang bata, nagsasabunutan pa nga kung minsan yung dalawang bata. Pero pagkatapos noon, magkalaro na uli. Ay yung matanda, nagsabunutan ngayon, 10 taon na. Hindi pa rin niya makalimutan. Ako nga niya nagnipis ang buhok, gawa ng kasa sa bunot niyan. Kaya 10 taon na, 15 taon na, hanggang sa mamamatay na yata, hindi pa rin makapagpatawad. Yan ang pagkakaiba ng bata kaysa matanda. Kasi wala tayong kababaang loob na tulad sa isang bata. Ang bata kasi kahit nag-away ng matindi, maya-maya konti, magkalaro na uli. Ang bata, hindi nagsisinungaling. Kaya nga sa husgado, ang testimonyo ng bata, mas tinatanggap ng husgado, di sa matanda. Ang matanda kasi kung minsan, paikot-ikot, nagsisinungaling. Ang bata, straight to the point ko, nakita ko, narinig. Yun ang sinasabi. Kaya sa husgado, tinatanggap. Kaya sa husgado natin dito sa lupa, tinatanggap yung testimonyo ng mga bata. Ang mga bata, hindi nakikiapid. Wala namang mali siya sa isip ng bata. Mga bata, hindi nagnanakaw. Ang mga bata, hindi nagchichismis. Meron bang bata na maliit pa, chismosa na, wala mo na matatanda lahat yun. Kaya yung matatanda nangangailangan ng paghuhugas ng kasalanan at ng pagsisisi. Paghuhugas ng kasalanan, yun nagaganap sa bautismo. Pagsisisi, nagaganap yun dahil marami tayong dapat na pagsisihan sa ating buhay. Mga bata, walang pagsisisi dahil hindi naman nakakagawa ng pagkakasalang mga bata. So, iyan ang napakaganda sa binasa ng ating Panginoong Jesucristo. Kagaya na nasabi ko sa inyo, Marcos 10:13 pala yun 10:13. Ayan, let the children come to me, do not hinder them, for to such belongs the kingdom of God. Yan, maganda rin yung sinabi ni Sister Merlin na nung pag maliliit pa, dapat i-influensyahan na sa pananampalataya ang bata. Alam nyo, my dear brothers and sisters, ako ganun Kasi ako nga pinanganak na walang ama.
dahil nasa tiyan pa ako'y namatay ng aking ama at pinatay kasama ng dalawa kong kapatid. Ay ako'y lumaki na mahal ko yung nanay ko. Lagi akong kasama niya sa simbahan doon sa parokya ng San Agustin sa Mendez, Cavite. Lagi kaming nagsisimba roon nanay ko. At ang nanay ko'y taimtim na nagdadasal doon sa altar. Ako lumaki, na nakikita ko, naka-impluensya sa akin yun, napalapit ako sa Diyos. Nakita ko kung ang kanyang pagdidiboto roon sa mga santo, nakita ko yun. Gayon ako na-impluensyahan. Kaya sa akin paglaki, pagka yung hapon, ako'y lumuluhod doon sa altar namin, doon sa bahay. Dadasal ako. Alas 3 ng hapon, pupunta ako roon sa aming tuklong. Tuklong ang tawag sa amin, yung maliit na simbahan. Alas 3 ng hapon, wala naman tao roon sa maliit na simbahan doon sa aming baryo. Nandun ako sa labas. Nakatitig ako roon sa altar. Nagdadasal ako mag-isa. Ay nakikita ng mga baha na mga nakatira doon sa malapit sa simbahan na every 3 o'clock in the afternoon, nandun ako. Nadasal ako. Napalapit ako ng gusto. Pagkatapos, nung bandang ako'y makuha na, naging tigabasa ako sa simbahan. Yung impluensya nga ng nanay ko naging tigabasa ako sa simbahan. Matagal akong naging lektor sa simbahan. Pagkatapos ako'y naging member ng iba't ibang grupo ng simbahan. Ng kursilista, nakasama ko noong mga Legion of Mary, nakasama ako roon sa mga Legion of Mary. Ito nga asawa ko, kasama rin sa Legion of Mary. Kasi magkabaryo naman kami. Yan, magkasama kami niyan. Pagka mayroong mga okasyon simbahan, Flores de Mayo, nandun kami. Kumakanta pa nga noon. Merong mga kanta nga sa Flores de Mayo. Lagi ako nandyan, taon simbahan ako. Ako'y lektor. Pagka linggo, ako'y tigabasa. Ganyan ang aking buhay. Ganyan ako na-impluensyahan ng nanay ko. Bago ako'y naging tigabasa, naging lektor ako doon sa simbahan ng Our Lady of Lourdes sa Tagaytay City. Ako'y naging tigabasa. Ako, mas marami ng tao. Dami ng tao. Pagkatapos, ako inanyayahan nila na mag-lay minister. Yan, lay minister. Nagkaroon kami ng seminar ng 4 na linggo yata yung seminar namin. After ng seminar, pumunta yung bishop ng Cavite, bishop ng province of Cavite, at nagkaroon ng ordinasyon. Inordinahan kami bilang lay minister. Simula noon, pagkakatapos ng misa doon sa Our Lady of Lourdes sa Tagaytay City, bibigyan kami noong mga ostya na pinagmisahan na ng pari. Dala namin yun sa mga baryo na hindi naman napupuntahan ng pari. Kami ngayon na nagmimisa roon. Pero dala na namin yung napagmisahang ostya.
Pagkatapos ng pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito na, komunyon na. Nagbibigay ako ng osya sa bawat tao. Iba't ibang baryong pinupuntahan namin every Sunday kung saan kami i-assign dahil gayon ang trabaho ng lay minister. Ayan, ako higuan. Ang mga anak ko, yung si Cheryl at saka si Herbert, lagi kong kasama sa simbahan yan pag ako nagliliktoro. Kaya sabi nung anak kong bunso, paglaki ko, ama ang tawag sa akin eh. Paglaki ko ama, gusto ko maging pari. Na-impluwensyahan yung anak kong bunso na gusto niya maging pari. Kasi nakikita niya ako, active sa simbahan eh. Lay minister nga ako. Pagkatapos ako'y chairman ng kursilista sa aming barangay. Pagkatapos ako'y naging preacher pa ng El Shaddai. Nasa Pilipinas pa ako, preacher na ako ng El Shaddai. Yan. Madali salita, gayon ang buhay ko. Kaya yung mga matatanda sa aming baryo, kung tawagin ako, ay itoan niya si brother Ikman, anak ng pari ito. Kasi lagi nila ako nakikita sa simbahan eh. Ang mga kabarkada ko, mga tawag dito, mga seminarista sa SBD, sa Divine Word Seminary sa Tagaytay, sila anong tawag doon sa mga seminarista na pupunta sa mga baryo-baryo. Nakakatulong pa nga sa bahay yun eh. Yung mga seminarista na yun. So ito, kaya ako idinabahagi sa inyo. Kagaya na nasabi nga ni Sister Merly, maganda maimpluwensyahan ng mga bata sa makita ng mga bata yung ating pagiging malapit sa Diyos. Ngayon, itanong natin sa Biblia, yung bang meron bang mga tao sa Biblia na naimpluwensyahan mula sa kanilang pagkabata na mapalapit sa Diyos? Meron. Si Timoteo nga na-impluwensyahan ng kanyang mga magulang na maging malapit sa Diyos eh. Basahin ko sa inyo dito sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ayan, ang sabi ni Pablo kay Timoteo. And how from childhood you have been acquainted with the sacred writing, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ano raw yung basahin ko nga sa Tagalog to. Dito sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ayan. At mula sa pagkasanggol, ito pala si Timoteo sanggol pa eh. Nakikita na niya sa mga magulang yung paglapit sa Diyos. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadulong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ano raw yun nakapagpadulong kay Timoteo? Yung banal na kasulatan. At hindi lamang makakapagpadulong, kundi ikaliligtas. So yung banal na kasulatan pala, ikaliligtas. Hindi lang makakapagpadulong, kundi ikaliligtas. So dito natin makikita, my dear brothers and sisters, na yung impluwensya ng salita ng Diyos mula sa pagkabata ni Timoteo. Medyo iba lang yun sa akin. Yun sa akin, nakikita ko lang yung mga ginagawa. At saka yung mga Bible sharing na ginagawa namin pagka yung kami napunta sa bahay-bahay, merong mga Bible sharing, yung nagsishare ako. At sa verse 16, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo,
sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. So lahat pala na nasa kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ay di, yan nga po ang dahilan, my dear brothers and sisters, kaya ako nagtuturo. Sa pagsansala, sa pagsaway, huwag magnanakaw, huwag makikiapid. Puro huwag napakaraming huwag sa salita ng Diyos. Pero yan, sa ikatututo na nasa katuwiran. Kapag sinunod mo yung mga, kapag itinakwil mo yung mga saway, kapag yung tawag dito, hindi mo ginagawa yung mga isinasaway ng salita ng Diyos, ay diyan ka magiging matalino. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Dito mo pala sa banal na kasulatan matututunan ang lahat ng mga gawang mabuti. Pag-ibig sa kaaway, paggalang sa magulang, lahat ng gawang mabuti nandito sa banal na kasulatan. At ito ang dapat na matutunan ng mga Kristiyano para maging sakdal tayo sa paningin ng Diyos. Ano ba ang sakdal? Para maging perfect ka sa paningin ng Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, maging perfect, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kasi yung mga aral at salita ng Diyos na nakalagay dito sa banal na kasulatan ay ito'y lahat yung mga gawaing mabuti. Pagtulong sa mahihirap, pag-iwas sa mga makamundong bagay, ay ito'y lahat ay gawaing mabuti na ikasasakdal ng isang tao kung kanyang susundin ito araw-araw. So my dear brothers and sisters, yan. Meron akong nabasa nung isang araw, nakalagay doon ay ganito. Ang nakalagay ay the purpose, yun daw purpose ng ating buhay ay to be happy. Ang layunin daw ng ating buhay ay upang maging maligaya. Pero sa Biblia naman, ang layunin ng buhay ay iba naman. Nakalagay dito sa aklat ng Mangangaral, verse 13, ang nakalagay dito ay ganito. Itong wakas ng lahat ng bagay, lahat ay narinig. Itong wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala yung purpose ng Diyos. At siguro kung susundin mo lahat ng kanyang mga utos, nandun ang real happiness. Nandun ang tunay na kaligayahan. Yung pagsunod, ito pala ang buong katungkulan ng tao. Ito ang purpose ng buhay natin. Kaya pala tayo ay nilikha ng Diyos, may layunin. At ang layunin niya ay sundin ang kanyang mga utos. At yan ang ating tungkulin. Ito yung conclusion. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos. Yung pagkatakot sa Diyos, my dear brothers and sisters, mahalaga yun .
Kasi marami tayong takot dito sa mundo, kinatatakutan, kung ano-ano, takot sa dagat, takot sa ipis, kung ano-ano kinatatakutan. Pero meron dakilang pagkatakot na maghahatid sa atin sa kabutihan. At ito yung pagkatakot sa Diyos. Ano ba ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos? Pagka itatanong natin sa Biblia, ano ba ang pagkatakot sa Diyos? Basahin natin dito sa 8:8 ng Kawikaan. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay katuwiran. Aba, teka. Hindi pala yun. Pagkatakot ay paglayo sa lahat ng uri ng masama. 13 yata yun. Ito, Kawikaan 8:13 pala yun. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Ano ba sa English yun? Kawikaan, Proverbs chapter 8 verse 13. The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. Ito pala yung kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Yung ikay mapuot sa lahat ng uri ng kasamaan. Ito pa, yung kahulugan ng fear of the Lord. Dito sa Proverbs 16 verse 6. By steadfast love and faithfulness, iniquity is atoned for. And by the fear of the Lord, one turns away from evil. Yung pagkatakot pala sa Panginoon ay pagtalikod sa lahat ng uri ng masama. So kung dating ikaw ay babaero, tatalikuran mo ang pagiging babaero. Kung dati kang magnanakaw, tatalikuran mo ang dati mong gawain pagnanakaw. Kung dating chismosa ka, tatalikuran mo ang iyong ginagawang pagchichismis. Yan pala ang kahulugan ng pagkatakot sa Panginoon. Kasi pag nilabag mo yun, ay talagang nakakatakot. Dahil during the Judgment Day, lahat ng ating mga pinaggagawa ay ating pagsusulitan sa Diyos. Basahin natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ang sabi rito ay ganito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. So napakahalagang katangian ng isang Kristiyano ang magkaroon siya ng pagkatakot sa Panginoon. Proverbs 16 verse 6, ang pagkatakot sa Panginoon ay paglayo o pagkapuot sa lahat ng uri ng kasamaan. So lahat ng kasamaan, kung talagang tayo ay takot na may pagkatakot sa Panginoon, dapat nating kapuutan at layuan. Yan ang kahulugan ng pagkatakot sa Diyos. Kasi merong consequences kapag hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos. Kagaya ng binasa ko, 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Tayong lahat ay magsusulit sa harapan ni Kristo, so that each one may receive, tatanggapin natin yung lahat na bunga ng ating mga pinagagawa nung tayo'y nasa katawan pa, whether good or evil. Kasi darating ang panahon, wala na tayo sa katawan eh. Bakit namamatay eh? Pag humiwalay na ang espiritu, wala na sa katawan.
ay ang batayan ng judgment ay noong nasa katawan ka pa. Kaya kung ano man yung ating pinaggagawa habang tayo'y nasa katawan natin ito, tayo nakakapagsalita, nakakalakad, nakakagawa pa, buhay pa tayo, gumawa na tayo ng mabuti at ating isapuso yung pagkatakot sa Diyos. At ang pagkatakot sa Diyos, paghiwalay sa lahat ng uri ng masama. Pambababae, pagchichismis, pagnanakaw, pagsasalita ng masama sa ating kapwa, lahat ng kasamaan, hindi paggalang sa magulang. Kung tayo may pagkatakot sa Diyos, dapat alisin natin lahat ito sa ating buhay. Yun ang malalim na kahulugan ng pagkatakot. At dahil sa pagkatakot na yan, inililigtas tayo ng Diyos sa isang walang hanggang kapahamakan during the judgment day. So my dear brothers and sisters, lahat naman ng salita ng Diyos ay mayroong mahalagang kahulugan sa ating buhay. Yung binasa ni Sister Merly na Marcos 10:13 ay nagpapaalaala sa atin na dapat tayo ay tumulad sa isang bata. Sa anong paraan tayo tutulad sa bata? Sa kanyang kababaan. Nagpapasakop sa kanyang magulang. Kapag sinabi ng magulang na huwag, hindi niya ginagawa, sinusunod niya. Ganun ang kababaang loob ng isang bata. Dapat tayong magpakabata sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo upang matanggap natin ang lahat ng kanyang mga aral, ng kanyang mga kautusan. Kung tatanggapin natin ito na tayo mayroon damdamin ng kababang loob ng isang bata, handa nating tanggapin, sundin ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. Ang bautismo, my dear brothers and sisters, ay para sa matatanda. Hindi ito para sa mga bata, sapagat ang mga bata ay sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ang bautismo ay para sa mga matatanda, para sa mga mature, na patuloy na nagkakasala, nagkakamali, upang tayo muling isilang na muli at matulad sa mga bata, kailangan ang paghuhugas ng mga kasalanan at ito'y nagaganap sa pamamagitan ng bautismo. Ang bautismo ay simboliko ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan sa ating paglubog sa ilalim ng tubig ng bautismo, tayo'y nakakaisan niya sa kanyang kamatayan. At sa ating muling pag-ahon sa tubig ng bautismo, isang panibagong buhay, isang panibagong pag-asa sa bawat isa sa atin. At sa pag-ahon natin sa tubig ng bautismo, tayo ngayon ay susunod na sa kanyang mga kalooban. Basahin na nga natin, baka sabihin na iba'y binobola ko lang kayo eh. Ito ang sabi sa aklat ng Roma chapter 6 verse 3 and the following. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into the death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. If we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in resurrection like this. Ayan, no? Yung palang bautismo, simboliko ng kamatayan din ng ating Panginoon Hesukristo, na sa paglubog natin tayo nakakaisa sa kanyang kamatayan, sapagkat ang pinatay sa krus ng Kalbaryo ay ang
ating masasamang gawa na sa paglubog natin doon sa tubig ay nalibing ang masasama nating gawa upang pag-ahon natin sa tubig ng bautismo ay magkaroon tayo ng isang panibagong buhay. Kaya my dear brothers and sisters, napakahalaga ang bautismo. At ang bautismo hanggang sa kasalukuyan ay nananatiling hindi pa natutupad sa ating buhay, my dear brothers and sisters. I hope that someday magkaroon tayo ng bautismo upang mahugasan ng lubos ang ating mga kasalanan at tayo makalakad ng isang panibagong buhay, buhay na talagang nakalaan na sa totaling pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. My dear brothers and sisters, hindi ang layunin ko ay tawag dito, pamaliin yung mga aral na ating kinagisnan. Ang aking layunin ay mabigyan ng liwanag ang bawat isa sa atin ayon sa salita ng Diyos. Kaya kung sakali man na meron akong mga nasasalita rito na maaring hindi katanggap-tanggap sa atin, sa kasalukuyan, dalangin ko na ang banal na Espiritu magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa sa atin upang maunawaan ninyo na mga salita at aral na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ay aral ng pag-ibig, pagmamahal, pagkukutkop sa isang hinahangad niya maging tunay na kanyang mga anak. So my dear brothers and sisters, kagaya na nasabi ko kanina, ang bautismo ay hindi para sa mga sanggol o para sa mga bata. Ang bautismo ay para sa mga mature na patuloy na nagkakasala at nagkakamali. Pagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng isang panibagong buhay. Hindi upang tuligsain yung ating mga kinagisnan na kailangang bautismuhan kaagad ang bata, pagkasilang niya, bago ilabas ng bahay. Yun po ay taliwas sa aral ng banal na kasulatan. So, sa pagbibigay na ito ng liwanag, huwag namang ikasama ng inyong loob sa akin, kundi ako po'y nakabatay lang sa salita ng Diyos. Wala po akong motibo na pasamain ang bawat isa o pamaliin ang bawat isa. Ang akin lang motibo at layunin ay mabigyan kayo ng kaliwanagan tungkol sa mga salita ng Diyos na ating binasa kanina. So my dear brothers and sisters, ang aral nating napulot ngayong araw na ito ay dapat tayong tumulad sa isang bata. Sa anong paraan? Sa kababaan, humility ng isang bata. Iyan po ang kailangan nating maging batayan ng ating relationship sa Diyos. Dapat tayo matulad sa isang bata na dependent kay Kristo. Dependent sa Diyos. Na ibig sabihin, kung bagaman tayo may mga plano sa ating buhay, huwag nating kaliligtaang isama ang Diyos sa ating mga pangarap, sa ating buhay, sa ating mga plano, sapagkat anuman ang ating mga plano, kapag sa ikabubuti natin, aprobado yun ng Diyos. Ngunit meron tayong mga plano na alam ng Diyos na maaaring ikasama, huwag natin ikasama ng loob kung hindi magkaroon ng katuparan sa ating buhay. Si Kristo ang sentro ng ating buhay. Nasa sa Kanya ang desisyon sa ating buhay. Kaya naman, lahat ng ating plano, lahat ng ating mga pinapangarap, lahat ng ating mga ginagawa, anuman, maging sa ating mga anak, sa ating sambayan, laging isasama natin ng Diyos at yung guidance niya ang maging guide natin sa bawat sandali, sa bawat araw na lumilipat sa ating buhay, sa bawat taon na lumilipat sa ating buhay.
Ang Diyos ang siyang dapat na manguna at siyang dapat na mag-guide sa bawat isa sa atin. So my dear brothers and sisters, dalangin ko sa Diyos na naway nakapagbigay ng kaunting kaliwanagan ang mga salita ng Diyos na aking binasa sa inyo. Patuloy ninyo itong basahin at saliksikin upang lalo pa rin kayong mabigyan ng kaliwanagan sa kung ano ang ninanais ng Diyos para sa ating buhay. Nawa ang pag-ibig at kapayapaan yan siya maghari sa atin ngayon at maging sa mga darating na panahon ng ating buhay. Amen. I pray you'll be alright and watch us while we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be your prayer when we lose our way. Lead us to humble eyes, guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che giunge I pray we'll find your heart and hold it in our heart. When stars go each night, nella mia preghiera let
Mapagpala naming Diyos at Amang nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo sa pagtatapos ng aming pagsamba at pagpuri sa araw na ito. Punong-puno ang aming puso at pasasalamat dahil sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig at pribilehiyong ibinigay mo sa amin upang kami ay magkaisa sa iyong harapan. Salamat sa salita mo sa aming narinig. Hayaan mo itong maging binhi na tumubo at magbunga sa aming mga puso at kaisipan. Tulungan mo kaming huwag maging huwag lamang tagapakinig ng iyong salita, kundi maging tapat na tagatupad nito sa aming pang-araw-araw na buhay. Ama, habang kami po ay maghiwa-hiwalay sa inyong tahanan, nilalagay namin sa aming mga tahanan, nilalagay namin sa iyong banal na patnubay ang bawat pamilya. Samahan mo kami sa aming paglalakbay. Ilayo mo kami sa mga kapahamakan at purihin mo ang kapayapaan, ang aming mga puso. Patuloy mo kaming gamitin na maging instrumento ng iyong pag-ibig at liwanag sa aming komunidad sa buong linggong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa walang sawa ninyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, itong aking mga kapatiran na nandito lahat, Panginoon, na kasama ko, Panginoon, naway bigyan mo po kaming lahat, Panginoon, ng malusog na pangangatawan at mahaba pang buhay, Panginoon, at malinis na puso, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay magpatuloy, Panginoon, sa pagsamba sa iyo at pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Panginoon, itinataas ko rin po sa inyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, ang lahat ng mga nasalanta ng mga baha, Panginoon. Naway proteksyonan niyo po silang lahat, Lord. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng katatagan ng loob at magpatuloy sa pagsamba sa inyo, Panginoon. Naway hindi po sila manghihina, Panginoon, na maniniwala na nandyan kayo, nakaagapay pa rin sa kanilang lahat, Panginoon. At naway maintindihan po nila, Panginoon, na ang lahat ng ito ay talagang darating na pagsubok sa aming mga buhay, Panginoon, upang kami po ay lahat po, Panginoon, ay magsibalik ng pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang lahat ng mga nasalanta ng lindol, Panginoon. Lagi niyo rin po silang proteksyonan, Panginoon, lalo na po, Lord, ang mga bata, Panginoon, na hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili, ang mga matatanda, Panginoon. Kayo na pong bahala, Panginoon, na promotekta sa kanila, Panginoon. Ganon din po, Lord, ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon. Naway busugin niyo po sila, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At naway lagi niyo pong gabayan ang mga namumuno sa aming bansa, Panginoon. Ang aming presidente na maging maayos po, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Sa mga nangyayari ngayon, Panginoon, sa aming bansa, kayo na po ang bahala, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, at sa lahat ng mga taong nanghihina, Panginoon, na paniniwala sa inyo, Panginoon. Naway magsibalik po sila, Panginoon, pagtibayan po ninyo lahat ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang puso, Panginoon, upang lahat po, Panginoon, ay magkaisa na manampalataya sa inyo, Lord, at sumamba, Panginoon, maniniwala na kayo po, Panginoon, ang higit na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin, sa naway kami po, Panginoon, sa munti naming pagsama-sama dito, Panginoon, sa aking mga kapatiran. Naway isang araw, Panginoon, ay dadami kami, Panginoon, upang magsamba sa inyo, Panginoon, at makinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, naway muli na naman kami magkasama-sama na hipuin niyo po kami, Panginoon, lagi niyo po kaming hawakan, Panginoon, wag niyo po kaming bitawan, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen.
Maraming salamat po sa inyong mga kapatid. Hanggang sa isang linggo po. Have a blessed week ahead. God bless us all.